Tapos hindi po with Sir JB po. Kanino to? Stress. Guys, kailangan ko ng dalawang matangkad. Si Roy! RC! Hindi. Ang What's on this? Tad! Tangkad mo nga! Uy! Bakit na rin yun? Guy! Tangkad. Saka kasi Anset. Si RG? Anset. Mas matangkad si RC. Kailangan na isang mag-aaral. Saka kasi isang maling bag. RJ na lang isa, tapos ikaw. Ito. Basta yung matatangkad. Ilalagay yung phone dito. Uy, lagay mo. Ay, hindi. Kailangan i-video tayo din. Kailangan lang sa akin sa video. Kailangan ko siya. Uy, kailangan ka daw niya. Miss, matangkad ka. Pero wala akong dulo. Ikaw, Anset. Kukuhanin niyo lang si Anset. Roy! Alalagay mo. Sa gitang gitna. Ikaw, bukuhatin niya. Ako kumatong ko. Para po dito. Yan, buhatin siya. Lagay mo yung may ano yan. Buhatin mo. Lagay mo yung phone dito. Okay na. Ilabas mo yung camera. Uy, huwag niyo hawakan yung ano ha. After dark daw.
Ayaw. Tokyo. Thank you. Mga pinapakita nyo, hindi siya nakakatuwa. Sa lahat ng mga talent na napanood mo doon, ano yung pinaka nagustuhan yun muna? Nagustuhan ko. Hindi ko masyado lahat napanood eh, pero merong isa doon na may, hindi ko alam pangalan niya, pero may isang talent doon na nagustuhan ko kasi yung talent na yun Feeling ko yan yung kay Kenji. Oo nga, kay Kenji. Ba't di mo masabing pangalan? Hindi ko- Kenji naman. Hindi ko nga alam pangalan. Actually, si Kenji, yes. The costume was on point, memorized, and at the same time, wala siyang dalang phone. Kumbaga talagang masasabi mong pinaghandaan. Ito yung mga tipo na... Tsaka may sense din yung talent niya. Ano ba yung ginawa niya? Ano ginawa niya? May sense nga. Mas may sense yung talent niya kaysa sa sinabi mo. Pero sense, pero natin ka, te. Pero syempre dahil dyan, di ba, congrats Kenji, and thank you sa pagbigay ng effort mo doon sa ginawa ninyong task, and hindi ka tumula doon sa iba na putyo-putyo lang na yung meron ba nga doon paulit-ulit lang yung sinasayaw. Totoo, nagsawa Totoo na ako yan. kapanood dun ha. Alam mo, te, ito yung mga tipong one trick pony, te. Kung ikaw ay babagsakan at susuportahan tapos paulit-ulit yung gagawin mo, wag na lang pala. Kailan ka nakakita dun sa mga daanan yung tipong may mga hawak na gitara, tapos may mga tip box. Kailan sila umulit ng ng pyesa nila? Parang silang plaka lang tayo dito, di ba? Ano kayong daig mo pa yung nilalagyan ng coins? Baka yun yung gustong ipagawa sa kanya ng boyfriend niya, kasi boyfriend niya pala yung spender niya. Oh. Hindi ba? Sabi, Hindi ba? ito based to sa votings kanina. Hindi to based sa kung ano yung nakita ko. Based to sa sinabi ng ibang content creator sa kanya. Kaya siya binote kanina. Bakla, hindi mo matatawag yung supporter yan. Oo, boyfriend niya. Ayun na gusto ng boyfriend niya. Kahit kung ako man din, jowa ko yan. Kahit anong gawin mo, kahit wala kang gawin, babagsakan kita. Kung may pambagsak ako sa ito, supportahan kita. Kasi kung pumasok ka para magkaroon ng fans, hindi para ilabas ang kakayahan ng isang jowa. Te, wake the fuck up. Hindi, pero legit kasi Diyos ko, para saan pa yung kakayahan ng mga fans, or ano ba, kaya mo ba magkaroon ng fans? Diba? Okay, pakishare ang live. 200 pa lang tayo dito. I know you can do better kasi mas marami pa tayong pag-uusapan. Okay, hindi lang yung weekend spotlight, pero nag-iinit talaga yung weekend spotlight na yun kanina. Ay! Sobrang init talaga. Sobrang init ng weekend spotlight. Nagdabog. Hindi kasi, guys, tag-ulan ngayon at taglamig. Alam nyo naman. Tapos biglang sasabay ng tag-ulan. Medyo singawan tayo dito, Okay, pakishare ang live. We're 214 na. Okay, Yes. pag-usapan natin. Ngayon kakaibang mo. Kasi English na parang names mention na fix agad kung ano yung i-expect. Ngayon kasi unpredictable. Since lahat sila may power kung sino yung gusto nila makasama sa board. Totoo. And ito ba yung first time na nagkaroon ganung klaseng eksena? This is the first time actually. Ano masasabi mo dun, Kate? Kahit malakas tsaka mahina, pinaboto. Oo, actually, matagal ko nang inisip yan eh. Sa tinagal-tagal na ng panahon, ang mga tao nakakasama
nakakasama usually sa mga bottom or weakest, it's either nagkulang sila sa performance nila, sila yung parang pinaka-hate na tao ngayon sa loob ng mansion, pinaka-init na tao. Ngayon, sabi ko, will there be ever a chance na magkaroon ng strategic point wherein gusto ko mag-send home, mag-bottom ng isang tao, not because nagkulang siya or tag dito, hindi siya gumagawa. Gusto ko siyang paalisin dahil competition. Stretch. And ang daming gumawa nun. Diba? And parang feeling ko, isa yun sa mga susubok sa'yo at sa friendship ninyo. Kasi syempre pag nandun kayo ngayon, magiging close na kayo sa bawat isa. So parang nandun na yung ikaw ba ay magbe-base dun sa pinagsamahan ninyo o ikaw ay magbe-base dun pa rin sa target mo, which is yung 1 million. So parang somehow, ma-feel mo na na-betray ka eh. Kung friend mo, siya yung malakas, since malakas siya, makakalaban mo siya sa 1 million, vote mo siya. Pero dapat mong tatandaan din, pag pumasok ka sa loob ng mansyon, dala-dala mo sarili mo eh. Wala pa yung kaibigan mo. So maalala mo ba, nandun pa rin ba yung puso mo para sa goal mo? Alam mo kung nasa season tayo, ikaw ba, Lescano, isa-send mo ba? Oo, syempre kung alam ko na magiging sagabal ka para mawaway sa media. Ako, siguro hindi kita isa-send kung hindi kita iboboto. Bakit? Hindi siya magiging sagaba. Akala ko hindi siya malakas. Kami lang. Okay. Go, nakapag-share na ba ang lahat? At saka madagdag ko lang since ito yung kakaibang bottom reveal, ito rin yung kakaibang, ewan ko kung, feeling ko na ulit naman na to before, pero isa sa mga kakaiba ngayon is yung way din ng votings dahil pwede na tayong mag-vote to send home dun sa website natin. Oo, may Hindi power na din vote to tayo, save. guys. Hindi tayo aasa lang sa mga nandun sa loob, kundi tayo rin mismo meron ng boses. Wow, Yes, hindi diba? ng boses. Oo. Hindi na ng favorite content creators ang pwede yung i-save. Yung mga ayaw ninyo. Yung mga hate nyo. So sa mga Yes, bashers oo. dyan ng isang tao, guys, eto na yung power nyo, power of bashing. Nasa inyo na yon. Binibigay na. Pero teka lang, speaking of, ano to sinabi ni ano? At saka i-clear ko lang sa lahat since medyo marami naman na tayong viewers. Yung kaninang nag-flip yung votings, at merong nakalagay doon na parang bawal i-vote, something like that. Hindi yun dahil sa, sa Favoritism scripted or or what? what. Yun ay dahil sila ay mga immune. And So, paano sila nagkaroon ng power ng immunity? dahil nanalo sila sa challenge nila, ayun yung naging power nila na masasave sila sa sent home this week. So, yun yung nila. Ang tawag doon, guys, advantage. Yes. Pinagtrabahuan nila yung immunity na yun. So, hindi nyo kailangan sila para i-bring down just because there's unfairness. Wala yun. Immune sila dahil Yes. pinagtrabahuan nila yung immunity na yun. Kumbaga nakasulat yun doon para reminders na sila yung immune and hindi pwede i-vote. Ayan, basa muna tayo ng comment, sabi ni Mr. Brian Rantel, pagkakataon ng mga nanggigigil. Totoo yung mga nanggigigil dyan. Pwede nyo nang isa-send home yung mga ayaw din ninyo, di ba? So, guys, syempre, keep nyo rin yung pag-share ng live natin para tuloy-tuloy yung kwentuhan natin dito sa After Dark. Ayan. So, ikaw naman, Descano, sa lahat ng mga kaninang votings, sino doon yung pinaka-natatandaan mo yung sinabi? Siyempre si Dean, yun naman palagi sinasabi nila si Dean. Kasi since first day, wala pa rin pagbabago. And kung gusto niya talaga na ayaw niya na maging pulutan dito sa sa After Dark, galingan mo naman, babe. Galingan mo naman daw, Dean. Alam mo, Totoo. pansin din namin yan nila Julia na parang every time na lang hindi nawawala si Tin sa mga pwedeng i-vote. Laging nandun si Tin, nasasabi si Tin sa negative. Parang hindi na nagkaroon Wala na ako narinig na positive, side about sa kanya. And parang feeling ko, isa yung sa challenge for you and at the same time, parang nakaka-pressure yun na parang, lalo kung alam sa sarili mo na nag-effort ka naman, tapos hindi ka nasasabihan ng maganda, medyo i-double check mo na kung i-improve ka ba, nag-e-effort ka ba, o parang maniwala ka naman sa sinasabi nila dahil totoo naman. At saka nagka lang excuse me po. Kayo nung time nyo na magbibigay kayo ng parang send home nyo or save nyo, di ba nasa screen yun? Nakikita nyo ba yung comment? Nakikita. Bi, makiramdam ka! Kanina parang inabot na 5 minuto na nakamute ka! Marami na nakaka-upstock, mute po. Irita talaga ako sa inyo. So, hindi ko marunong makiramdam. Tay! Dada Hindi siya- tumagal yung Hindi siya marunong
nakamute, nag-flip pa siya ng camera. O diba? Hindi ko alam. Ewan ko, parang pare-parehas naman lahat ng phone. Nag-link ka din naman sa phone mo. Bakit hindi niya alam? Hindi ko alam kung ano Din umayos ka ha, baka sunduin ka namin niya sa Friday. Boses. I was really too pissed because of what your negligence had caused. Wow, mga ganun. Pero guys may mga narinig akong kaninang, medyo mainit-init na issue. Kaya ako nawala. Pero if you wanna know about it, later sasabihin ko yon. Pero kailangan natin ng attention nyo. So i-share nyo yung live kasi very crucial at life-changing. Ay, life-changing. Sa mga content creator na nasa loob. Sa mga content creators. Kasi, nakakagulat siya guys. You won't believe it. It's the first time in history. Ay, may ganun. Disappointment yan. Sobra. Oh! Alam niyo, napakadami ka ng negative na naririnig about this season na disappointment, ha? Pero, tinan mo yun, pa-party-party kayo nung Hydro, pa-happy-happy kayo, napakadami yun naman palang hindi nagagawang hindi Now, maayos. we're really, taking it seriously. Hindi na to biro. Sobrang daming downfall, shortcomings ang nanggagaling sa inyo. It's almost 1 month, guys. Adjust, tapos sasabihin yung kanya-kanyang facing. Wait the fuck up. Kaya nga, 90 days lang kayo meron dyan. Ay! Oh, yun. Diba? Siguro naman sapat na yung 1 month sa buwelo ninyo para masabi ninyo na nangangapa pa. Guys, this just in. Everyone, i-share nyo na ang live. I-share nyo na ang live. Guys. Paki-share ang live. Dahil ito na nga. I-share nyo na ang live. Oh my God! May issue! I-share nyo na. Hindi to biro ha. All eyes and ears ngayon, i-ready nyo na yung attention nyo. Guys, i-share nyo na to. Kung ako sa inyo, i-share nyo na to. Para hindi nyo ma-miss. Okay, wait lang. Ako muna. I-check ko ha. Go. If totoo ang chismis. Medyo mabagal lang yung net ko, pero... I-share nyo na to, guys. Ayan, meron na yung 224. 224. Share nyo na yung live. Diyos ko, mag-attendance tayo. Comment present kung nandiyan na kayo. Press Para sa 1 guys, chismis press natin 1. ngayong gabi Para na may to. natin ang viewers ngayon. Yes. Comment present kung nandiyan na kayo. Hindi siya actually chismis. Ano? Pasabog siya. Oh, pasabog. Grabe. I-share nyo na. Kailangan ko lang talaga i-confirm Ayan, if press one na nandito sila. na nga talaga. Ayan, nandito na si Rhea. Present na rin si JP sa chismis natin ngayong gabi. Alright. Ayan. Present na ang mga person. 220 viewers. Nakikinig ba ang lahat? Kailangan ko lang Ayan, nandiyan na rin si Pau. Si Liz, nandiyan na rin. Ayan, present na ang mga bosa in the House of Coaching. Ayan. Diyos ko, hindi nito dapat ma-miss. Ayun na rin si Ayan. Si Jemery, Alexandra. Ayan. Ayan, 226. Alam nyo, kaya natin itong gawing 300. More Pag nag-ano preparation tayo? natin itong live. Pag nag 240, start na tayo. Ayan Ang na. confirm Share ko the na. live guys. Ino-confirm ko lang dahil medyo mabagal ang net. May chismis na. Bakit nakakulik? Ano yung chismis na yan? Ano yung excited ako? Ano ba kaya yan? Feeling ko wala pa to sa sinabi sa atin kanina. Parang paka-pop up lang eh. Nakita ko eh. Parang yung bagong pop up na chismis eh. Ayan, present na si Justin, si Marvic, si Thea, si Mariel. Ayan, ready na sila sa chismis natin. 240 viewers. Maintain ang chismis. I-maintain nyo ang panonood nyo dito dahil ayan na. Bagal. Ayan. Mosang katal. Naka 240 na tayo. Yes, 244 na tayo. Ang bagal. Ayan na. Ang bagal. Kabahan kayo, kumapit kayo, pasabog to. Hindi ko nga rin alam eh, pero... Kailangan ko lang talaga siya i-confirm guys kung meron na nga. Oh my God. Pero ito, meron ka bang pasinich ite habang hinihintay natin yung pinaka-pasangan? Balita ko na may absent daw. Absent saan? Absent? Saan? Sa ano, sa weekend spotlight. Ay, last week ng linggo meron.
Oo, meron daw. Bakit naman siya? Ay, well, totoo na nga naman, di ba? Bagsakan doon. Wow. Baka naging comfortable na kasi nga malakas nga daw. Ay, returnee ba to? Feeling ko. Oh, sino itong returnee? Kasi nasabi ni Lescano na nagpakampante na. Okay. Ayan na! Okay na! Nakikinig na ba lahat? Ayan na! Mag-comment kayo ng egg. Sa loob ng The House of Cola. Tama yan. At Tama yan. lagi yung bottom dyan. Lumabas na kayo. Palabasin. Bottom po si Ace. I'm sorry, pero bottom ka. Bottom din si Ara. Bottom si Bella. Bottom si Ben. Bottom din si Fred. Oh, wait. Yes. Bottom, J-Ro. Bottom din si Kate. Oh. Christine. Lucas. Bottom si Mitch. Oh. Last two. Bottom din si Roy. Confirm. And last one but not the least, bottom, si Zaira. Oh. 11 content creators, guys. At makikita nyo yan sa webpage ng The House of Cola. Shucks at that. For the first time in history, sa Talk History, guys, pwedeng na kayo mag-vote to send home sa website. Nasa sa kamay nyo na ang kamay ay ang kapangyarihan pala para mag-send home. Hindi lang kami ang pwedeng mag-send, ay hindi lang yung mismo content creators na nasa loob, pati kayo mismo ang pwede mag-send home. Kaya kung may kinaiinisan kayo o gusto tulungan na idol nyo na mawala ang kompetisyon nila sa isang video, pwede na yung pauwiin ng content creator. So kung kunyari, ako po yung pang-ibig, tapos pakisend home nyo nga. Or for example, kalaban ko sa dahil bilang dalawa. Diba? Okay lang yun. Nandun na tayo sa pinali. Medyo yung upper hand na. Diba kanya-kanyang ano na yan ngayon ha? Kanya-kanyang technique na yun ng bawat fandom. Grabe. Good luck, guys. That's good. Very wonderful yung ano mo. Kaya Madami ang nag-try guys, kaya naging 11, okay? Yes, no haters and bashers sa comment. Ayun na guys, pwede na kayo maging basher. Diba? Hindi na lang supporters ang mag-work ngayon, pati yung mga bashers. Pati ang mga bashers. Guys, nandito po sa webpage ang Send Home Max. Ay, may Send Home Max. Dalawang option nyo. Send Home or Send Home Max. At yan ay may mga equivalent points. So kung sino ang may, so paano yun? Tataasan ng Send Home points. Feeling ko yung na-earn nila na vote to save is ima-minus dun sa na-vote to set home na vote. Grabe. Sobra. At, ramdam ko may mga bagong FNC Academy content creators ang papasok this week. Oh! Bagong lineup na papasok dito, guys. Kaya kung ilan ang mapapauwi, ganun din yung rami na pwedeng pumasok. Ay guys, sa bottom 11 to ha. Huwag Ayusin kayo na ba isa? umasa dyan na isa lang ang pwedeng muli sa inyo. Kasi right now, sa nakikita natin, parang more than one. At deserving na palabas. Oo. Malapit Kasi na kayo nakaraan- palitan. Ngayon, malay nyo, 2 or 3. Hindi natin alam, hindi natin masabi. Okay? So, huwag kayong magpakampante. At saka kahit returning ka, bullshit kung kampante mo. Hindi porket malakas ka sa isang bagay, malakas ka na, at kaya mo ng tapang-tapangan, i-power tripping lahat ng sistema. Ang single. Nag-update ka? Yes. At dahil dyan, isa-isahin ba natin yung mga sinabi dun sa mga photo? Banata mo na. Okay, magbigay ka ng pangalan. Simulan natin kay Ara. Kay Ara.
Alam mo si Ara, isa to sa mga favorite ng mga content creator, Isento. Favorite siya Isento dahil una sa lahat, syempre, yung nangyari doon sa performance nila. Dahil nga, paulit-ulit daw yung performance mo nung weekend spotlight mo. Na which is na-open na rin namin. Plus, alam mo ba na naging reason din yung Content creator and then isisisi mo, dahil na-miss out mo siya, hindi ka tinawag. Kasalanan. Responsible ka sa mga ano. Pangalawa, yung pag-enjoy na yun ay nasa isang bar na hindi siya nagpaalam. Totoo ba yan? Totoo. Na hindi siya nagpaalam. Totoo. may post ka mo. Eh bakit nag-post? Bakit nagpaalam? Nagpaalam. Base kilis ka, hindi daw. Totoo. Pero kaya naman natin si Anya, magde-defend yan ko talaga. Ano po? Bakit gano'n? Yung gamot ba nasa ano, nasa bar? Bakit hindi daw? Ay, gamot. Pero alam mo, isa pa sa mga narinig ko sa kanya, bukod sa lagi-lagi na lang nasasabi na si Anya ay malakas, itong content creator na to, medyo kabaliktaran yung sinabi sa kanya. Na medyo related din sa sinabi ni Julie. Sabi niya Related dito, kay Julia. Sa mga nanood nun. sa sinabi ni Julie, naka 3 season na daw si Anya, pero hindi pa daw siya malakas sa lahat. At ang report card niya ay hindi pa rin daw maganda. At ito pa ang pinakamatindi sa lahat. Bilang isang returnee ka dyan na dapat ko yung mag-stand na leader at maging role model sa mga content creators mo, ikaw pa daw ay sinungaling. Dahil pinapanindigan niya pa daw yung kasinungalingan niya dun sa interview about sa weekly challenge nila na nakita naman sa CCTV daw na siya talaga ay may ginawang something. Ang stand kasi nung CC na to is, more on justice eh. Kumbaga nung una, if for the game, Pero if for transparency na, doon man magsalita ng truth. Pero hindi ginawa ni Ace. Totoo. Like, pwede ka naman daw magsinungaling kung ang mga kaharap mo lang is content creator and all. Pero, ini-interview ka na eh, na may chance ka na magsabi kung sinungaling yung sinabi mo dun sa ibang content creators. Pwede ka nang magsabi ng totoo kasi ang kaharap mo na is yung nag-i-interview sa'yo. Pero, pinanindigan niya pa rin. Actually, paulit-ulit niya sinabi ng content creator na to eh, na nagsinungaling, pinanindigan. Parang, Kaya naisip ko, ano ba? Sino ang dapat paniwalaan? Talaga bang nagsinungaling? O para sa kanya, nagsinungaling siya? Diba? And ito pa, hindi porket ikaw ang nag-top 1 sa weekend spotlight ng previous week, magiging kampante tayo na this week, meron kang pribilehiyo o power to go out para lang Magpa-check up. At magpa-check up. And kung tapos na magpa-check up, why not go back and try your best to still participate sa weekend spotlight. I mean, 1M is at stake, tapos yung performance mo pag ganun-ganun, sayang din. Kung nandito ka na rin, tuloy mo na pag ganun. puro si Bella lang. Sama na natin si Bella ngayon. Kasi kung tandem pala kayo, di tandem namin kayo krik-krik. Totoo. 1M, ano ba gusto nyo? Maghati kayo sa 500K? Yung pagtutulungan nyo ba, mapupunta talaga sa end goal nyo na nandun kayo sa finale at 1M kayo. Ganun. Kung tingin nyo bang tinutuloy nyo yung ginagawa nyo talagang sa kabutihan yan. Totoo. And lagi na lang doon silang magkasama nga kasi ni Bella. Ang sa akin naman, okay lang naman kung meron kang like, parang katandem dyan, kung meron kang kapartner na lagi sinasamahan, as long as yung ginagawa ninyo is para sa inyong own good, na nag-benefit kayo parehas. Alam niyo, mas okay yung magkasama sila doon sa loob and then nagtutulungan sila. Mas Yun. okay yung ganun. Pangit lang naging ano nila kasi nga nawalan sila ng focus. Na-English Yes. na mas maging malakas sila dahil together sila. Kung kalandian lang pinunta niyo dyan, sana lumabas na lang kayo, di ba? Sa labas Oo na lang nga, mag- maganda sana Totoo. kasi, yung lakas nyo is for career. Yung lakas mo personalan yan eh. Oo yung tipo pwedeng may mabuo na anak. At saka ito pa, hindi ko narinig na sinabi nila na kung wala si Bella, wala si Fred. Pero narinig ko na kung wala si Fred, wala si Bella. Alam mo Fred, iniisip ng mga content creators mo dyan, ang dating sa akin na, kaya mong mag-stand alone nang wala si Bella, pero si Bella hindi niya kayang tumayo nang wala ka. Medyo masakit yun para kay Bella. Kasi sino ka kung wala si Fred? Yun ang, Baka kumakapit si Bella. kasi malakas si Fred. Totoo. Oo. Now, if you don't agree sa mga akaka sa'yo, patunayan mo. Kasi ngayon, maraming tao ang walang believe sa inyo ngayon. Tsaka nung napadaan ako sa sa 24/7 live nila, napansin ko na palaging magkadikit yung dalawa.
Hindi actually, okay yan. Tama ka na sinabi mo eh. Okay lang na mag-tandem-tandem kayo so long as it's for your own benefit. And at the same time, hindi mararamdaman ng mga kasama nyo sa loob ng mansyon na may sarili kayong mundo. Totoo. Kasi kung may sarili nga kayong mundo, eh di huwag na kayo makisali sa kanila. Hindi na Bukas nila na lang kayo. pakikialaman. Umuwi na lang kayo. Totoo. Bukas yung pinto dyan, Teo. Problema yan. And speaking of problema about Bella, may isa pang nagsabi sa kanya na content creator na ang dami pala kasi talagang problema nito ni Bella. To the point, problematic siya. To the point na pati yung ibang mga content creator na wala namang kinalaman sa problema niya, nadadamay na sa mga problema na meron siya. Kumbaga, na-absorb yung negative energy ni Bella dahil sa mga problema ni Bella. I'm not very demure. Very problematic talaga. Dapat hindi nyo sinasama yung problema niyo sa work. Dapat hiwalay yan. Kasi kahit ako naman, for example, yung mga kasama ko negative, parang at some point na-absorb natin yun. Oo, actually. Parang, nakakapagod ka kasama, lumayo ka sa akin. Please na. Kasi nga, puro bad energy yung sasabot mo dito. Totoo. Pero ito girl! Sabi nyo nga, if talagang totoo, kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa, since may chance na pwede hindi lang isa ang umuwi, sana tulungan pa rin kayo Hindi tulungan na, masave. Tulungan mapauwi kayo parehas. Tandem, no? Kasi baka mamaya may maging selfish dyan. Tinulungan lang ang sarili. Ay, yun. For the cloud na yun, sarili nyo mundo. Dapat, sarili nyo lang talaga ang mundo nyo. If ever na ganyan ang takbo nyo. Since sinimulan nyo na yan ng together. Tapusin nyo na rin. Yes, ng together. Together rin. Tapusin nyo lang hanggang pag-end ng season sana. Oo, hindi yung end ng week na to. Matanggal kayo. Huwag lang Kaya meron pa kayong ilang araw para patunayan sa sarili ninyo, mag-campaign, patunayan sa 247 and sa show na deserving pa kayo sa 1M kahit may mga ganyan na kayong issue sa loob. Okay, next. J-Lo. I think ito yung first time ni J-Lo. Mabottom. If I'm not mistaken. This is the 3rd week, so ngayon ko lang nakita yung pangalan niya. And surprisingly, nagulat ako kasi actually, yung perception ko, isa si J-Lo na pwede mabottom ka agad. Pero, mabot pa siya ng 3 linggo, which is na-surprise pa ako. Ngayon, ang sabi naman dito ko, during the live. Pero during the live, he was rude. Hindi nga professional yun. Dahil, ba't siya naging ganun? Yun niya eh. According to Miss Content Creator to, na meron din sinabi pang mali si J-Lo sa isa't isa. Ang sa akin lang kung ikaw